So, balutan natin yung Bitcoin, no? So, pag ganito yung setup ng Bitcoin, pwede, mas okay na pag maglulong kayo, nasa mga support kayo. Kapag mag-short naman kayo, nasa resistance. Kapag nasa ganito, pwedeng ikaw ay maipit or ma-choke ka dyan. Kasi bakit? Imagine, nandito yung, kumbaga, kunyari ito, merong nag-aaway dyan na kabilang panig, meron ditong kalaban, nag-aaway yung dalawa, ikaw nasa gitna. Pag nagbarilan sila, matatamaan ka. So, mas maganda na papasok ka kapag nandito na siya, either kung maglolong ka, dapat dito sa taas nito. Kung magso-short ka dito, maglolong ka sa taas nito, magso-short dito. Huwag sa gitna. Pero sa lower time frame, meron yan. Meron yan. Itong mga to. Yan. Ito. So, yan. Pwede itong, antayin nyo itong butasin. If mabutas to, mag-confirm, pwede nyo itong bisitahin. Pero scalp lang. Scalp lang. No? Scalp lang. So, itong market na to, pwede itong trip natin, pwede niya itong bisitahin. Sana bisitahin niya itong trendline para mas maging maganda pa yung pag-pump niya. Or ang gawin niya itong ni Kuya Bitcoin sa 1 hour, mag-conso siya dyan hanggang marating niya itong choke point na to, yung intersection na yan, then umakyat siya. Yun yung kailangan natin makita sa kanya. Right? Last time, ganun din nangyari, di ba? Matatandaan nyo, yung chinart natin doon sa nag-consolidate din Dito ata yun. Nag-consolidate din. So, yun. So, ito, short term long, pero scalp. Ngayon, ang market, ang pinapakita niya, puro scalp. Kasi yung mga intraday and lalo na yung swing, nag-activate na. And kung titignan natin, almost TP hit naman na yung tabo trade dito sa swing na to. Ganda, no? Ganda ng ganda. Almost TP hit na. Grabe. Alright, sige, next coin tayo. Hanap na tayo bang coin? Medyo pangit yung galawan ni coins. Try natin si Suwi. Pangit galawan ni Bitcoin, no? Try natin. Ba't big siya? Try natin si Suwi. Ito yung mga coin nagtatabo na. Tabo na rin. Suwi, daily. All-time high na ba to? Uy, mukhang all-time high na nga. Pero try ko gumamit ng ibang sino ba yung parang feeling ko hindi to all-time. All-time high na talaga. Okay, so grabe, no? Nakabili ka dito. Meron na holds nito. So, meron support dito. Try natin weekly. Ganda rin. Ganda ng market structure, no? Sobrang pogi. So, try natin dito. Meron siyang technically wala pa siyang resistance na malakas kasi nag-reject lang siya dyan ng konti, tapos bumalik. Sobrang bilis niya bumalik, no? Lalagyan natin ng trendline dito. Pwede itong gamitin, pero for now hindi ko muna gagamitin. Not advisable. Meron siyang previous na binalika na resistance dito. Ito, pwede niyang bumalik dyan, pero malayo pa yun. Huwag niyo muna isipin na babalik yan. So, hanapin natin. Pwede itong tumabo. Pwede magtabo to dito. Pwede siyang magtabo. Kasi wala pang left hand yung 1 hour So, pwede niya itong butasin pa. Pwede pa to. So, ang gagawin mo dyan, mag-a-alert ka dito ng alert. Antayin mo lang siyang dumapo dyan. Kung sakaling dumapo siya dyan, antayin mo mag-retrace ng onte. Abang ka ng setup dito. Then, kuhanin mo yung tabo.
paakyat. Okay, kasi pag kinuha mo yan dito agad, kunyari nag-order ka, ito kasi yung ano eh, yung cons ng Tabo Trade, yung nag-order ka agad. So pag nag-order ka kasi agad dyan, pwedeng ito ay double tap na, di ba? Pwedeng double tap na yan. Ngayon naman, ang mangyayari, bukod sa double tap, pwedeng maging left hand na. So, ang gagawin mo dyan, ang pinaka-safe doon, antayin mo muna siyang mahagip niya tong resistance na to. Mag-correct siya dyan, mag-react. Then, pag bumaba siya na onte, tsaka mo pasukan yung tabo. Kasi pag pumasok ka na dyan, meron na yung mabubuong pattern. So, yun yung mas maganda. Okay, mag-order. Kaya minsan may mga mapapansin kayo na pag tabo mo, bumababa. Kasi nga, since yan ay resistance, pwedeng mag-reject yan dyan muna. Pwedeng mag-reject yan dyan muna. Intindihan ba guys? Intindihan? Type 1. So, pwede pa siya umakyat. Kasi nga yung Bitcoin, pwedeng umakyat pa. Saan na yun? Pwede pang umakyat. Pwedeng umakyat. Ito, katulad na ito. Ayan, kita nyo to. Itong Bitcoin, di ba may resistance dyan. Nag-react muna siya doon. Di ba magre-react yan. So, ang gagawin nito, kung pag nagre-react siya dyan, hindi agad dyan aangat. Pwedeng bababa muna siya ng konti. Kapag hindi ito nabutas, ito na yung pwede niyang puntahan. Ganun yan. So, ko-correct lang siya dyan muna. Same with SOWI. So, since nag-correct si Bitcoin doon, magko-correct din siya dyan. Ayan, katulad yan, di ba? Lumalabas-labas na siya. So, yan. Meron ng sign na siya ay pwedeng mabutas dyan. So, may mga instances, guys, na ito, dumidiretso na talaga yan. Dumidiretso na talaga. May mga instances talaga na ganun, dumidiretso na. Pero, based sa rules ko kasi, mas okay na meron muna siyang pagkalabit dyan bago ko pasukin. Pero may makikita kayo na, kasi iba-iba yung condition ng market eh. Hindi naman pwedeng ito, dumiretso na kagad dyan. Yun na palagi. Minsan, bumababa pa. May mga ganun eh. Pwedeng sabihin mo, ngayon, dumiretso na siya. Tapos, pag tinrade mo sa susunod, hindi naman siya dumiretso. That's why, kaya kailangan meron kang rules. Every time na mag-entry ka, dapat may rules ka. So, batayan natin to si SOWI. Hindi natin anong gagawin yan mamaya. Pero for me, pwede yung magtabo pataas. Next natin, si Dogs. Si Dogs, na-chart ko to kahapon. Tingin ko sa kanya, mukhang aangat to. Nandun na nga, sa bounce area. So, na-chart ko to kahapon. Meron siyang resistance dito. Meron tayong pip tayo. Kuhain natin itong something 0.5 daily. Pwede niyang balikan yan. Bawa tayong 4 hours time frame. Nagbababa pa siya. Ito yung sinasabi ko. Kanina lang sinabi ko. So, may resistance dyan. Talagang magre-react siya dyan. Bumaba. Pero kung itong pagbaba niya, hindi niya na binutas tong mga higher low, aakyat na yan. So, pwede ka na mag-abang ng long dito sa part na yan. Kung maglolong ka. Huwag kang maglolong. Yung sinasabi ko, kapag maglolong kayo, huwag kayong maglolong sa gitna. Laging dito, sa taas niyan, or dun sa support na makikita nyo. Huwag sa gitna. Huwag sa gitna. Maiipit ka dyan. Kasi wala pa namang confirmation na yan aakyat. Pero kasi pag ang price is nag-open na sa taas ng resistance na to, yung previous resistance, meron ng katibayan na siya ay aangat na. Okay? So, ito ay nasa bounce area na, no? Nasa bounce area na siya, feeling ko. Ang kailangan na natin itong gawin. Okay. So, ito. Wait lang, check natin. Almost nasa TP area na rin siya. So, ang gawin natin ganito, abangan mo tong support na to.
iangat na natin tong support na to since meron naman talaga siyang support dyan. Na-establish niya na. Abangan mo tong support na to, pwede siya, kung sakaling ito ay bumalik dito, sa dalawa na yan, abang ka dyan. Kung sakaling mag-hold siya dyan, pwede mo na ilong. Pwede mo na ilong. Kailangan niya magkaroon ng pagbalik dito. Kailangan, kasi hindi pa to kaya. Pero kung yan ay makukuha mo, then apakaganda niyan. Pwede niya na itong butasin. Ganda. Meme coin to, di ba? Meme coin. So, antayin natin yung pagbalik niya dito. Kahit dito lang, no? Kahit dito. Pero sobrang kasing laki na ito, eh. 3% to. Mangiyak-ngiyak ka dyan pag bumalik yan. Literal, masakit talaga yan. That's why, kapag papasok kayo, yung mga nandito, yung mga nasa support, ganon. Huwag niyong pangungunahan yung market. Kasi pag pinangunahan mo yung market, kasi yun yung sakit natin, di ba? Ako, sakit ko rin to nung nag-uumpisa ako. Na kapag nakikita ko na nagpa-pump na, inuunahan ko na siya kahit walang confirmation. Kasi pag nauna ako, ang pwedeng mangyari kapag nauna ako, ano ba? Ano pwedeng mangyari kapag nauna? Siyempre, taas ng percentage mo, di ba? Bidang-bida ka. Palong-palo ka sa mga tropa mo. Yung percentage ng PNL mo na maipopost sa FB, malaki. Di ba? Pero, $1 lang. Yun lang. Di ba? Yun lang. Minsan $2 pa. So hindi, kaya alam nyo, kaya ganito yan eh. Ito yung mindset na kailangan yung baguhin. Marami na nagtataas, di ko naman sinasabing pangit ang high leverage. Pero sa beginner kasi hindi siya maganda. Kasi since ang mindset palagi ng tao, kunyari, bakit ba nag-high leverage ang isang tao? Ako nag-high leverage din ako dati. Sa mga mentor talaga, ako yung pinakapasaway. Siguro sa buong mentor ng GMMG, ako lang yata yung mentor na nag-125x na trade. Ako lang yata. Pagalitan ako doon. Namin ko yun, guys. Bago-bago pa ako mentor nun. Talagang pinagalitan ako nun. Ba't ka nag-high leverage? Ang ganyan. Na-realize ko na hindi rin talaga pala maganda na nag-high leverage ka. Kasi nga, ang hinahabol mo lang talaga doon yung highest percentage. 'Di ba? Yung highest percentage. Ngayon, if sure ka naman, kasi minsan kasi yung high leverage natin, ang ginagawa nating margin yan, mga $2, $5, ganyan. Ang tanong kasi sa sarili natin, bakit nagma-margin ka ng $2 and $5? Di ba? Kasi, ang reason doon, kayang-kaya mong mawala yon. Tama? Agree ba kayo doon? Kaya ko namang mawala yung $2. High leverage ko na yan. $2 lang naman, hindi masakit. Di ba? Yun yung nagiging mindset kasi natin kapag tayo nagtitrade ng mga ganong klaseng setup. Tama ba? Kasi $2 kaya mo namang mawala yan eh. Pero, tandaan mo, since kaya mo yung mawala, wala kang natututunan dyan. Ngayon, if sure ka naman pala doon sa TA mo na yun ay mangyayari, bakit hindi mo na lang taasan yung margin mo? Taasan mo na lang. Ganoon din naman. Kahit so $2, gawin mo $20. Di ba? Kung sakaling mag 1,000% yun, 1,000% ba? 10%, $20 pa rin yun. Pero ang laki nun. Sobrang laki na ilang percent yun. Pero at least sure ka naman kung mataas yung margin mo. Di ba? Kaya lang, ang nagiging mindset natin, since maliit lang yung $2 lang, ganyan, kaya ko namang mawala yan eh. So, ibig sabihin, kung kaya ko yung mawala, pwede ko yung i-all in ng high leverage. And eventually, habang nag-all in ka na ng high leverage sa $2,
Since kaya mo nga siya nawala, ang nangyayari dyan, $2, $2. Ang dami mong talo ng $2. Puro $2, $2. Hanggang maging $20 na lahat yan. Kaka-all in mo. Okay? Naintindihan ba guys? Meron ba sa inyong ganon? Ganon ako dati. Aminin ko sa inyo, ako ang pinakamatigas na ulo na mentor. Nag-high leverage ako, pinagalitan ako ni coach. Merong isang student nagalit sa akin. Ba't si Mentor Mike nag-high leverage? Ayan, patay na. Nagalitan na ako. And from there, na-realize ko na ako pala ay isang mentor na. Hindi na ako ordinaryong student na kailangan na magpa-post na kung ano-ano. Meron na pala akong reputasyon. At every move na gagawin ko ay nakabase na dun sa GMMG kay coach. So, pag nagkamali ako, mali rin si coach doon. So, yun yung na-realize ko doon. So, hindi ko na inulit yun. Kaya mga post kong, mga leverage ko ngayon, puro maximum ko na yata, 20. 20 na. Hindi na ako nagde-leverage ng high. Kasi ang mga minamargin naman natin, malaki na rin naman. Yung 2K USDT, ganyan. Tsaka masakit na yan. Sobrang sakit na nun pagka... Actually, nang nakaranas ako ng mga negative dyan, ako mga negative $500. O yun. Sakit yun. Makati. Makati yun. Kaya ingat kayo, dapat kayo. Pagka natotolerate mo na yung ganun, sabihin, si Miss RC, Makati rin mag-trade dyan, si Miss RC. Andyan si Miss RC pala, Makati rin. So ito si Dogs, antayin natin dito, no? Mag-bounce siya dito. Abangan natin. Or dito sa part na to. Balik yan. Pag hindi bumalik, hindi. Ganun lang yan. Diba? Ganun lang kasi yun. Pag hindi bumalik, iniwan ka, move on ka. Okay, move on. Move on. Huwag mong habulin. Huwag maghabol. Sayang ang gandang lalaki mo at gandang babae mo pag naghahabol ka. Dapat ikaw ang hinahabol. So, dito tayo sa GOAT. GOAT tayo. Mapakita ko sa inyo mamaya yung sinentrik ko. Medyo... Tsaka ito pa tip ko kapag kayo ay nag-i-scalp, no? Kunyari, nag-i-scalp kayo, ini-scalp nyo yung isang coin. Huwag muna kayong maglalabas ng malaking position. Nag-i-scalp kayo eh. So, kapag in-scalp kasi, mangyayari nyo. Yung kunyari, ay yung mga for me ito yung rule ko eh. Kapag gumagamit ako ng higher time frame, mataas yung margin kasi higher time frame bias eh. Pero pag mga lower time frame, maliit lang. As in, maliit. Scalp nga eh. Diba? Scalp. Parang palagong pepot ka. Pero pag mga higher time frame bias, malaki. Kasi nga, mas maganda yung magiging takbo ng trade mo kapag malalaking time frame. Kasi kung tutuusin, wala talagang manipulation kapag higher time frame. Tsaka, sino ba yung pinakamayaman ngayon? Si BlackRock? Sino ba to? Si Michael Saylor, di ba? Hindi mo mapapa-scalp yung mga yan. Hindi sila i-scalp. More on position trade yan, malalaking time frame. So, next natin, GOAT. GOAT tayo. Gamit tayo ng Mexi. Total, nandito na si Mexi. So, GOAT, ganun din, no? So, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung explain ko sa inyo. Ito, di ba? Meron siyang top, meron siyang high to low. Supposedly, di ba, dapat i-hit niya na tong, ano na to? Ito. Pag tinignan mo yan sa daily time frame at ito ay na-hit ng green candle, feeling mo, okay na yan. Feeling mo. But, hindi talaga siya okay. Kasi pag bumaba ka ng lower time frame, bumababa yan. Ayun, no? Ay, balikan ko.
Sa daily time frame, ito sinasabi ko, 'di ba, pag magtatabo trade kayo, ito yung magiging entry point mo. Yan, ito. Lagyan ko, gawin kong mataba, gawin kong green, white, ang pangit pa. Yan, 'di ba? Ito yung support, ay resistance. Makikita mo diyan kapag tinignan mo yan, parang ang nangyayari kasi dito, once na nagba-backtest ka, minsan makikita mo yung candle na andyan na. So, feeling mo, wow! Ganun lang pala kadali i-trade yun. Ganun na mararamdaman mo eh. Wow, wow, wow. Napakadali. Yung binaktis ko na binaktis ko. Sobrang cool. Diba? Pwedeng ganun na sabihin mo eh. But in realidad, tingnan nyo to. Ang sinuturo ko sa inyo, antayin nyo muna na ito ay i-hit niya ito. Kasi pag sa lower time frame dyan, kita nyo ba? Ito yung sinasabi ko kanina, na pwedeng ganito pagka-hit niya doon sa all-time high na yun, sa neckline na yun, bumaba siya. Pag nag-order ka dyan, pwedeng ganito mangyari. Ito sa inyo since itatabo trade mo to, ang mangyayari dyan ganito. So, swing low, swing high to low. Kukuhanin mo na kagad to, di ba? Ang gagawin mo dyan, maglulong ka na. TTP ka na dito sa 1.236. Ito yung entry mo. Mag-SL ka kung saan mang lupalop. Gawin mong to, kahit isagad mo ng to yan, mayari ka pa rin yata dyan. Yan, to. Baba ka ng 15 minutes time frame. Ayun, nakita nyo? Hit ka na. Ito. Yan. Tingnan mo nyo. Nakita nyo ba guys? Nakita nyo? Ayun o. Ito ba yun? Gagi. Taka lang. Ito natin. Nandito ako. Nahit naman pala. Nahit naman. Okay? Pero yung malaki sa daily, hindi pa na-hit. Yung malaki. Ito. Yan, ito. Hindi pa siya na-hit. Diba? Yan, ito yung sinasabi ko yung malaki. Pero yung maliit na hit. Pero yung malaki, hindi. That's why, kaya kailangan lagi kayong may alert. Alert lang muna. Yun yung purpose ng alert. Ito yung maliit na hit naman. Na hit. Yung dito. Ayan, tingnan nyo, di ba, bumaba siya. Ngayon, dito kayo papasok sa mga ganito. Ang pasok nyo niyan, kapag hindi na siya, kapag higher low na to, doon ka papasok. Huwag kang papasok doon sa dito, huwag kang papasok agad. Alright, naintindihan ba guys? So, dito kay Kuya Mod Goat, kay Goat, ito ay pwede niya tong puntahan. Kasi bakit? Bumaba na nga siya dito So, ibig sabihin, di na hold tong bumasag siya. Pwede siya umakyat. Pero, since daily time frame to, medyo matagal-tagal na activation to. So, ito muna matutupad. So, tingnan natin dito. So, swing low, swing high. So, na-reach niya na yung gusto nating area, yung 1.236. So, pwede niya nang abutin yan. So, saan ang entry ko dyan? Mentor. So, siguro, mag-entry ako dyan. Aantayin mo siyang bumalik ulit. So, alert tayo dito. Bounce. Mentor mic. Antayin natin. Siyempre, again, sabi natin kanina, hindi porket yun yung naabutan mo at alam mo na may pupuntahan siyang resistance, hindi mo pwedeng ilolong yan. Kasi, again, nasa gitna ka na naman ng mundo. Nasa gitna ka na naman ng kalawakan. Di ba? Nasa gitna ka na naman. So, aantayin mo, every time, lagay mo sa rules mo. So, gagawin natin ng rules kayo. Ilan kayo dito? 68. Bigyan ko kayo ng isang basic rules. So, ito kasi niya, trading rule. If maglolong ako, kakausapin mo yung sarili mo. Doon lang ako sa support. Siyempre, pag sinabing support, yung may mga red candle, yan, dyan. Pwedeng mag-fib ka, doon ka maglulong. If mag-short ako, kausapin mo sarili mo, if mag-short ako,
Doon lang ako sa resistance. Yan. Lagyan mo ng rule. Ang buhay may rule yan. Yeah? Kasi sa mundo nga natin, may batas eh. Ito pa kayang trading. Dapat may batas din dyan. So, yun. Kita nyo? Yan. Yan gawin mo. Linaw? Yan. So, maglulong ka sa support. So, kung ito yung naabutan mo, ibig sabihin, wala nang support dyan. Dyan ni. So, hahanap ka ng another support para maglalong ka. In short, kailangan mo makakita ng red na candle bago ka maglong muna. Kasi nga, nandito ka na sa gitna. Okay, naintindihan? Wag mo siyang papasukin. O, tulad nito. Bumababa na siya. Sabi natin, maglulong ako if nasa support. So, since bumababa yan, hindi ka rin pwede mag-short kasi wala pa siyang resistance. Although ito may resistance. Aantayin mo tong mga support na to. Yan. Diyan ka mag-aantay. Diyan ka maglulong. Diyan ka magsiset up ng long. Naintindihan ba yung point ko? Yun na, hindi lang to basta almo chart. Ito ay parang nagme-mentoring eh, no? Pero kailangan yung malaman yun. Napaka-basic kasi na ano yun. Kailangan yung malaman yun. So, ito, si Bitcoin, bumaba na. Sabi natin, hindi tayo pwedeng mag-long agad-agad. Bumaba. O, ngayon, kung sakaling itong candle na to, hindi na siya umabot dito, then, pwede ka na mag-order sa taas na ito. Para, i-hit niya tong paakyat. Ganon. Ganon yun. Okay, ganon. Hindi tayo pwedeng ayan, bumaba. Patay ka dyan. Yari ka dyan. So, next nating coin. Oh, bakit umulit? Si Saga. Daily time frame niya, ganun din. So, meron tayong resistance. Tingnan ko nga yung 4 hours na ito. Ang weird niya, no? O, ito, tulad nito. Ayan, ganun din. Ang daming ganung sitwasyon, di ba? Nakita nyo ba, guys? Ayan, no? O, yung sinasabi ko kanina. Bago kang mag-long dyan, antayin nyo yung resistance, mag-react. Nag-react na siya dito. Di ba? Nakita nyo, nag-react. O, nagkaroon ng reaction. Siyempre, hindi ka rin basta-basta papasok. Antay ka ng mga setup dito. So, ito. Kung tingnan nyo ito, papakita ko kayo ng paano mag-execute ng basic muna. Okay, una mong gagawin, mag-aantay ka ng resistance. Kunyari ito. Kunyari ang price ay ito pure execution ano na to Suro ko libre yan, libre. So, bumaba na. So, merong resistance. Nag-hit dun yung resistance. Ito. Na-hit niya. So, kung nandiyan ka na, wag ka nang pumasok. Anong pumasok dyan? Diyan na sa resistance antayin mo, ito ay bumaba. Kapag nakita mo nang bumaba na, o di bumaba na doon, di ba? Nakita mo bumaba na. Pwede mong babayin sa mga lower time frame yan. Now, ang gagawin mo dyan, aantayin mo siyang umakyat, di ba? Umakyat. Siyempre, hindi ka naman maglulong agad dyan. Hindi ka pwede maglulong dyan. Umakyat pa lang siya. Ang kailangan mong gawin, lagyan mo ng recipe. Lagyan mo ng masarap. O yan, di ba? Yan. Makyat. Bumaba. Actually, ito, hindi na siya bumalik dito. Then, umentry ka. Antay mo yung mga ganito. Dito ako mag-entry. Diyan. O, di para umakyat siya. Di ba? Huwag kang i-entry dito. Kasi pag umentry ka dito, tunaw ka na naman. Pero, pwede mo yung entryhan dyan. Paano? Ganun din, ganun rule din. Baba ka ng lower time frame. Di ba? Baba ka ng lower time frame dyan. Tingnan mo to Pwede mo tong entryhan dyan. Ang gagawin mo dyan. Kung nababantayan mo siya, antayin mong bumaba. Antayin mong umakyat. Huwag kang papasok dito sa lintik na yan. Dito ka pumasok sa dito. Kasi, bakit? Kasi kung di na ito manalo sa baba, dito ka nang papasok. Okay? Doon na mo siya babanatan.
Okay? Doon mo siya titirahin. Sa harap. Huwag sa likod. Okay? Naintindihan? Naintindihan ba? O yun. Di ba? Yun na. Sinuruan ko na kayo ng entry ha. Libre yan. So, ganun. Siyempre, bukod lang doon, may mga ano pa yan. May mga confluences pa yan. Siyempre, hindi ko na kukwento yun. Baka naman, wala na akong may turo sa inyo sa mentoring. Pero, every time na almo chart kayo, may tuturo ko yan. Hindi ko yan i-gatekeep sa inyo. Tuturo ko sa inyo. Okay, naintindihan nyo na. At least, meron na kang alam paano mag-entry. Huwag nyo kukuhanin yung ilalim. Hindi mahalaga na hindi mo nakuha yung ilalim. Lagi nyo tatandaan, hindi mahalaga na nakuha mo yung ilalim. Ang mahalaga, nakuha mo yung pangkatapusan. Parang ganito lang yan, di ba? Sa mga in real life. Hindi mahalaga na hindi ako ang naging una mo. Basta ako ang naging katapusan mo. Parang di ba? Ganun. Hindi mahalaga na ako ang naging una. Basta ako ang tatapos. Ganon. Ganon dapat. Una ka ng una eh. Gusto mo una-una eh. Wala nang una ngayon. 2024 na. O, diba? Tsaka mo kuhanin yung tabo niya. So, si Saga, hindi natin hindi pa natin nahimay si Saga eh. Si Saga, meron siyang support, resistance, bumuta. Siyempre, alangan naman kung daily time frame ang usapan, hindi tayo pwedeng mag-long. Kasi, daily andyan siya eh. Antay mong bumaba yan. Diba? Antay mong bumaba. Kapag bumaba na yan, dun ka mo bumana. Antay mong bumaba. Ayun, bumaba na siya dun, diba? Ayun. So, meron support. Antay ka dyan ng... Kapag dito nanalo dyan, pwede mo na itong banatan. Yan, banatan mo na ng banatan. Again, ito, pwede na naman banatin itong banatan. Hindi. Antay mo muna bumaba siya dyan. Ganun siya. Banatan natin dito. Almost TP na rin pala eh. Pwede na itong... well, for me, gusto ko bumalik siya dito ulit. Support na to. Pag bumalik siya dyan, nag-hold siya dyan, angat yan. Diba? Ganun yun. Intindihan ba guys? Are you clear? Tingnan natin itong nangyari. May tinitrade. Uy, grabe naman to. Kanina positive to eh. Grabe naman to. Intindihan ba guys? Intindihan? Alright. Siguro last coin tayo. So, dito sa mga to, ayan, diba? Nakita dyan, bumalik na dun si Sui. Bumalik na nga dun. Sa mga to, paro mga ano to, no? Meme coin. Last coin natin si Solana. Ganun din to eh. Na-chart ko to nung nakaraan eh, si Solana. So, ganun din. Di ba? Merong resistance doon. You know. Kailangan naman maglong ka dyan. Para kang nagtampo sa bigas niyan. So, antay mong bumaba. Pag bumaba, then tsaka mo ilong. Diba? Ganun lang yan. Ganun lang simple ang buhay. So, hanapan natin ng support. Pwedeng ito. Magyan natin trendline, no? Yan. Pwedeng ito. Trendline niya. May resistance na to. Gamitin natin tong resistance na to. So, may left hand na ba? Yes, meron na. So, antayin nyo itong bumaba dito. Pag ito ay hindi nanalo, then abangan nyo ulit to. Tabo. Pero pag bumaba na siya, abangan mo to.
Ganun lang. Balikan lang. So ito, nandito na siya sa apex. Meron na siyang visible na apex. Yan. So wait natin na mag-consolidate yan. Pwede mag-consolidate. Pag hindi niya, basta hindi niya binubutas ng trend line na to guys, malaya kayong mag-long dyan. Pero hindi dito sa loob dito sa taas. Okay, sa taas. Ito, I think, ito rin yung nangyari kay BTC. If hindi ako nagkakamali. Ito, may resistance doon, di ba? Tingnan nyo to Nung nag-TA natin to, yun siya. Di ba? Konso. Ito ba yun? Kailan ba tayo nag-TA? Ito ba yun? Teka lang, check natin sa YouTube. Check ko sa YouTube ko. In-upload ko to. Nila, hindi pa to pwedeng Okay. Grabe tong market na to. Yung mata ko parang 2 days ago. Napin ko lang guys. Yun, 45. 15 minutes time frame. 15 minutes pala. Okay, tingnan natin. So, ito. Aba ba? Ito ba? Yan. Ito nyo to. Ito ba yun? Okay, ito nga. So, pakita ko sa inyo. Yan. Sabi natin dito, nakita nyo ba yung screen? Sabi natin ng dito, pagbaba. Maglangan. Magre-retrace muna sila. Lahat. Bumaba. Diba? Pwedeng ganun na mangyari sa kanila. So, ingat tayo doon. So, pero ito ay medyo malaki pa yung pwede niyang puntahan, no? Medyo malaki pa. So, most of the coin ay kailangan nating abangan ng pagbaba. Magre-retrace muna sila. Lahat. Ito, timo, diba? Pangit ang nangyari, no? Kung nag-order ka doon, medyo kinakabahan ka na ngayon. Kabado ka na dyan. Nagko-consolidate na siya. Meron tayong sinabi dito. So, ano ang trajectory natin ngayon, Mentor Mike? The price will retrace pababa, scalp short, then may mga price na aangat. Si Bitcoin hindi naman siya totally agad bababa agad. Bitcoin will consolidate in this area. Ito, pwedeng siya mag-consolidate dyan. While consolidating, yung mga altcoin ay pwedeng lumipad dyan. Okay, sinabi natin yun. So, ito yun. Nag-consolidate na nga si Bitcoin dyan. Yan, diba? Consolidate siya. So, pag di siya bumabasag dyan pababa, aakyat. Yun nangyari. That's why bakit siya. Well, Siyempre, may FA. Pero yun yung rule kasi dun pag hindi siya talaga nagbubutas pababa, then wag ka munang pumasok din dito. So, dito ka papasok. Kita nyo, diba? Sabi natin, magko-consolidate si Bitcoin. Dinrawing pa natin. Altcoin ay pwede na tayo si Bitcoin, hindi naman siya totally agad bababa agad. Bitcoin nag-consolidate. Pwede na tayong maging manghuhula. Pwede na mag-apply as manghuhula. Pwede consolidate, hindi siya nag-breakdown. Makyat. May FA, yes. Pero wag niyo lagi sisisihin yung FA Kasi hindi naman araw-araw may FA. Minsanan nang mangyari yan. Pero kung based sa technical analysis, pwede. Pwede naman. Diba? Hindi ako pwede mangwala. Siguro panggagayuma.
Yun ang tuturo ko, panggagayuma. Okay, dun tayo malupit sa panggagayuma. Sino man gusto matuto ng panggagayuma? Turuan ko kayo. Panggagayuma. Halimbawa, ikaw merong nagugustuhan. Bibigyan natin ng panggayuma. Alright. So, anong pinakamaganda rito sa mga to? Balatan natin. Pinakamaganda sa kanila, isuwi kasi shorting, no? Short scalp. Antay na lang na yung mga bounces, no? Nag-alert naman na tayo. Ito, antay tayong bounce dyan. Kay Saga, ganun din. Kay Solana, consolidation. Mag-consolidate siya dito ulit. 215 na pala siya. No? All time high, malapit na. No? Antayin natin mag-consolidate. If ito ay hindi niya basagin pababa, aangat pa to. Okay, aangat pa. Dahil si Bitcoin ay wala pa namang left hand na nabubo sa higher time frame. Pwede bumaba. Si Bitcoin, grabe, no? Sobrang si Bitcoin yung kanina yung sinabi ko. So, just in case ito ay hindi talaga bumaba dito sa part na to. Hindi na talaga to babaan. Ito na yung magiging entry mo na panibago dyan. Yan. Kasi nga dito sa part na to, magkakaroon na yun ng head and shoulder. Then, pasok ka dito. So, ganun mangyayari. So, meaning, yung mga coin talagang bubuga. Magbubugahan yung mga yan. So, syempre, since bumababa si Bitcoin, yung mga coins bababa din. Hahanap ng mga support yun. Kapag si Bitcoin nakahanap na ng support, which is ito yung gusto nating support na mangyari sa kanya, 79,984. Kapag bumaba yan dyan, at nag-hold, pwedeng umakyat. So, yun. Ako, met, gagayumahin ko nga yung crush ko. Okay, bibigyan ko kayo ng mga painumin nyo yan ng 7 buntot ng butike. Tapos, mata ng bangus, 2 mata ng bangus. 3 sile na red. Okay. Tapos, 3 piraso ng buhok, 5 inches. Okay. Kailangan 5 inches ang haba. Maghahanap ka ng buhok na 5 inches.